herbal fruit daw sa Davao na epektibong gamot Herbal di umano fruit. sa mga sakit-sakit Ito ang gaya miracle ng fruit tumor, o lason. goiter at rayuma. Sa Samal Island sa Davao, Davao. may puno na ang bunga Panoorin natin. berde kapag Iba to. hilaw at brown kung hinog. Maliit lang ito ng kaunti kesa sa nyog. At dahil hugis bituin, tinawag nila itong Opo. bitoon fruit. Ngunit hindi raw ito basta-basta prutas lang. Dahil ang bitoon fruit, di umano, nakagagaling ng mga bukol, tumor, kahit pa cancer. Hindi sila nasabi na goiter lang ang pagagalingin yan. Kung hindi, lahat ng bukol-bukol sa katawan mo. Pero ingat po sa prutas na ito dahil nagtataglay rin daw ito ng matinding lason. Kung hindi yan nakakain, makakalason po yan. Bitoon fruit, miracle Bitoon fruit nga fruit, ba miracle fruit o ang tawagin. lason? Bata pa lang si Criselda nung meron daw tumubong bukol sa kanyang leeg. Pag tumitingin ako sa salamin, napapansin ko yung malaki na yung liig ko. Para siyang kamatis, kalaki. Bagay na meron din daw noon ang kanyang ina na komplikasyon din daw sa bukol ang ikinamatay. Kinabahan po, ma'am. Kung marami akong gagawain sa bahay, masakit ang dibdib ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi ho, gipit sa pera. Si Criselda meron palang goiter. Ayaw kong mag-opera kasi matakot ako. Baka hindi na agad ako makapagsalita. Hanggang naalala ng kanyang mister na si Ronnie ang bunga ng isang pinangingilagang puno sa kanilang isla. Ang dami kasi nagsabi na yung bituon na yun, parang may lunas. Hindi sila nasabi na goiter lang ang pagagalingin yan. Kung hindi, lahat ng bukol-bukol sa katawan mo. Ang bunga ng bitoon, binalatan ni Ronnie. Tinayod ang buto at saka itinapal sa bukol sa leeg ni Criselda. Dito ko binabalot at ito ay malamig, may ginhawa rin at pang external use only lang to. Hindi ko to kinakain kasi makalason to. Araw-araw niya raw itong ginawa sa loob ng 3 taon hanggang sa ang bukol ni Criselda sa leeg himala raw na lumiit. Pag 1 month lang, napansin ko na maliit na. Hindi na ako nakapag-check up. Wala naman akong naramdaman. Sa tingin ko, yun talaga ang nagpagaling sa akin. May mga pamamaga na nawawala din ng pusa. Dito papasok yung tinatawag nating correlation fallacy. Nagkataon lang na lumiit yung goiter niya, which is mangyayari talaga regardless kung ginamit yung bitoon o hindi. Marami sa mga tiga-isla, takang-taka kung paanong dahil sa bunga ng bitoon, pinaniniwala ang gumaling si Criselda. Lalo't alam nga nilang may lason ito. Ang bitoon among ginagamit panghilo sa isda. Yung lason na mayroon ito, hindi nakakamatay, kundi maaring mahilo lang yung isda at so external lang talaga paggamit. Kaya si Mercedita, lagi raw iniiwasan ang puno ng bitoon sa kanilang bakuran. Hanggang taong 2014, may nakaparaw siya sa kanyang dibdib. Napipil ko na may bukol sa kaliwang dibdib ko dito sa may suso. Parang chicken egg po. Yung laki niya. I-press ko yung nipple ko. May lalabas na talaga. Dugo at kunting nana. Sabi nila, i-biopsy. Doon mag-trigger na yung bukol. Natatakot na ako. Kasi pag may bukol, sabi nila, breast cancer daw yun. Inirekomenda ng kanyang kapatid na tapalan niya ito ng bunga ng punong pirmi pa man din niyang iniiwasan. Bata pa kami, nandoon na yun. Pero hindi ko alam kung nakakagaling ng mga bukol-bukol. Nung itapal niya raw sa kanyang dibdib, Ang sarap ng pakiramdam, ma'am. Parang sinak niya yung mga dito sa loob. Bukol. Biglang nawala talaga. Milagro. Wala po akong ibang ginawa. May mga bukol na sumusulpot and then eventually nawawala din coinciding with the monthly cycle ng kababaihan. At meron ding mga bukol sa dibdib na cyst lamang kung saan may tubig lang na laman na maaari ding kusang mawala. kaya si Mercedita, hinikayat na rin ang kapatid niyang si Lilibeth na gumamit din nito. Napansin ko ang bukol sa braso para sing laki ng kalamansi. Siguro sa 1 week, 3 days. Ginagawa
ginagawa ko. Hanggang ang bukol sa braso ni Lilibeth, umimpis din daw. Hindi na siya masyadong malaki. Ang pinaka-common na uri ng bukol na ganyan ay tinatawag na ganglion cyst. Yun ay dahil sa pagtutubig galing dun sa litid, dun sa joint. May mga kaso na ito ay kusa ding nawawala, so wala ring koneksyon dito kung ito ay ginamitan ng bitoon. Nang dahil sa testimonya ni na Criselda Mercedita at Lilibeth na nawala ang mga bukol nila dahil di umano sa bitoon, nagkakaubusan tuloy ngayon ang mga bunga ng bitoon sa kanilang isla. Dinadayo po ang lugar namin, kumukuha sila ng bunga po, libre. Pero may siyentipikong basihan ba na ang bunga ng bitoon nakapagpapagaling ng bukol at tumor? Ayon sa mga eksperto, bagamat kinakitaan ng potensyal ang paggamit sa dahon nito bilang gamot sa sakit ng tiyan at rayuma, wala pa raw siyentipikong basihan na nakakapagpaliit ito ng bukol at goiter. Ongoing pa yung research kung makapagpagaling ng sakit like yung goiter or mga bukol. Siguro nagbago yung sakit nila but not totally cure yung sakit. Maaaring merong promise or merong medical benefit yung saponin na nanggagaling doon sa bitoon. Wala tayong pagsasaliksik na nagsasabi na itong barengto niya ay sapat na gamot. Yung bitoon may nilalabas na ang tawag natin ay terpenoids. Isang halimbawa ng terpenoid ay menthol. So ang naramdaman lamang doon ay pang-ibabaw na ginhawa lamang pero wala itong medical na effect. Hindi iyon magpapagaling ng mga sakit. Naniniwala po ako dahil sa bitoon na ginagamit ko sa aking bukol, kaya ngayon gumaling na siya. Pag tayo ay merong nararamdamang kakaiba sa katawan, mas maigi na magkonsulta na tayo agad habang maaga pa. Dahil lahat ng sakit kapag napabayaan, pwedeng maging delikado. Kung pwede nga lang sana na ang gamot sa pinakamalulubhang sakit sa mundo, mapipitas lang natin sa mga tabi-tabing puno. Bagay na wag niyo po munang gagawin hanggat wala pang pahintulot ang mga siyentipiko.